So sa video ito, pag-usapan natin yung pinaka-reliable at mabilis na paraan ng pagmamotor wash ng ating mga motor. Kasama na dito yung mga prosesong ginagawa ko para linis kintab at mukhang bago yung ating mga motor. So alam ko marami na rin sa inyo yung marunong na mag-motor wash ng kanilang mga motor. So ngayon, i-share ko lang yung idea ko kung paano ko mabilis na nakakapag-motor wash or ano yung pinaka-reliable na paraan. Paano natin lilinisin yung mga motor natin kasi di naman sa lahat ng pagkakataon kailangan natin perfectin yung paglilinis. So minsan nagsasawa na rin tayo kakalinis ng motor kasi ilang gamit pa lang natin, lalo na kapag maulan is marumi po agad siya. So yung pinakamahirap alisin dyan minsan yung putik, tapos pag maalikabok naman yung daan, yung mga alikabok na nakadikit sa fairings. Kaya kung minsan gusto na lang natin ng mabilisang linis at hindi tayo masyadong mapapagod, so makukuha pa rin nating malinis ng buo yung ating mga motor. Tayo bago tayo mag-vlog ng ating mga motor, gumawa ng mga maintenance video, lagi kong nililinis yan at syempre gusto natin mabilisang linis na lang para hindi nauubos yung oras natin sa kakalinis ng motor natin, which is madudumihan din naman kalaunan. So yan, share ko lang yung mga ginagamit ko sa paglilinis dito kay Scarlett natin. So yung gagamitin natin ngayon is garden hose. Iba-iba po yung buga nito, so reliable sa akin to. Pero kung minsan nagtatabo wash tayo, may video na tayo nun. Tapos ito naman yung ilan sa gagamitin natin sa panlinis. So sa pagmo-motor wash, may 5 step lang naman ako na sinusundan at pag natapos na ako doon, okay na, malinis na yung motor ko. So yung una po doon, banlaw para matanggal po yung mga nakakapit na alikabok po dyan, mga nakadikit na mga putik-putik. Dalawa naman is pagsasabon, syempre kailangan natin kuskusin yan. May mga dumi na mahirap tanggalin, kung kaya naman kailangan natin gamitan ng mga tools, scoba, sponge, etc. etc. Pangatlo, syempre pagkatas masabunan, babanlawan po natin yan. Nabanlawan, agad ko po yung pinupunasan para hindi po matuyo yung tubig at mag-iwan ng mga watermarks sa fairings natin. Ang 5 at panghuli, ito ina-alternate ko, hindi naman madalas na winawax. Siguro every pangalawa or pangatlong motor wash, doon ko na lang siya winawax. Para sa mga gagamitin, syempre kailangan natin ng tubig. Ito may garden hose nga tayo. Sa sabon natin, ito optional pero wag po yung gagamit ng matapang. Ito, pang kotse ko talaga to pero ginagamit ko na rin sa motor. Kung wala naman, pinaka best po dyan at reliable yung mga dishwashing liquid po natin. Yung iba naman shampoo. Basta wag lang mga detergent soap at mga sabon, mga bareta kasi makakasira or makakapag-fade ng kulay ng fairings natin yon. Sa pangpunas, pangkuskus naman, pwedeng sponge, pwedeng basahan. Sa akin mas reliable yung sponge kasi hulma siya sa mga sulok-sulok. Tapos sa mga part na hindi natin maabot, ato may malaking brush ako pero may maliit din akong ginagamit na wala lang. Katulad ng mga yan sa putik, pinangkukuskus ko dyan. So sa mga mugs natin, ito yung pinangkukuskus ko, madali siya matanggal, lalo na pearl white yung sa atin, kapitin ng alikabok. Tapos kung may dumi yung mga gulong natin, gagamitan natin ng scoba. Sa basahan, microfiber. Kung wala naman, make sure nyo lang na malambot na basahan yung gagamitin nyo. Ito sa pangtuyo to. Tapos sa pag-wax, sponge ulit. So iba yung sponge ko sa pag-wax, iba yung sponge sa pagsabon or sa pagkuskus. Currently, ito po yung mga dumi ng motor natin. Ayan, kung makikita nyo naman, medyo lumilitaw na po yung alikabok, makapal-kapal na rin. Ayan, sa fairings natin, pag init, yan lang naman yung pinaka-problema natin. Yung putik, hindi pa masyado. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, makapal na rin. Dito sa mugs, ayan, yung mga marks na yan. Pati ito, lalo na dito. Tapos sa footboard natin, ayan, may mga konting dumi-dumi. Pati dito, ayan. Tapos dito sa part na to, prutas ata, bayabas, dumikit. Ayan, namuo. Alam na yan. Ayan, naiipon dito sa mugs natin yung mga alikabok. Ito po yung buga na gagamitin natin. Ayan, kung makikita nyo. Medyo pino. So about sa mga parts na hindi natin dapat tutukan or basain, meron tayong video dito. Click nyo na lang yan. So yung mga parts na yun, hindi ko masyadong tinututukan kasi pag naipon dun yung tubig, pwede mag-cause na masira yung mga wirings natin. So wag lang natin babaran dun. So yan, sa ganitong paraan, matatanggal agad yung mga alikabok. Kumbaga kahit di pa natin siya kinukuskus, natatanggal agad yung mga dumi-dumi dyan. So, dito sa gulong habang ni-spray natin, pwede natin ikutin yan para di na tayo mahirapan. Ito dito mga namuong bayabas to, ayan o, napakan niya or nadaanan yung bayabas. Madikit yun, ayan o, meron pa dito, nagkalat. Tapos pati dito sa ilalim sa may bandang reserve or tire hugger natin, pinapaabutan ko yan. Hindi ko lang masyado pinapaabutan yung dun banda. Iba yung paglilinis na ginagawa ko dun.
So minsan pinapapasukan ko din dito sa ilalim ng front fender natin kasi naiipon yung mga ano dyan, dumi, talamsik. Kung maputik man, ayan, dyan naiipon. Dito sa rear fender, yung part na to, ayan, dyan naiipon yung mga putik-putik minsan eh. Ayan, pati dito sa ilalim yan. Make sure lang natin na pasadahan natin lahat para matanggal yung mga alikabok. Tapos dito sa timba natin, lagay lang tayo ng sabon natin. So dyan tayo magbe-base. So ito yung ginagamit natin, sponge. Tapos medyo halo lang natin para bumula. So dinadagdagan ko ng konti para if ever man kuskus natin dito, may nakuha siyang dumi, mababanlawan natin dito. So dual purpose. Yung iba kasi sobrang konti ng tubig, kinukuha nila na sobrang bula. Pero tayo, dinagdagan natin ng tubig para if ever, pambanlaw na rin. Halimbawa na lang ganyan. Ayan, kuha tayo, tapos kuskus natin dito. Ayan, kuskus natin dyan. Kung sakali man may nakuha siyang dumi dito, ayan, dito na rin natin siya ibabanlaw. Yung iba kasi gumagamit pa ng bukod na balde para sa pagbabanlaw ng ano nila, pang kuskus or ng sponge. So tayo isahan na lang. Medyo hassle kasi kung marami pa kayong ginagamit ng mga balde-balde. So ayan, kada kuskus lang natin, banlawan natin dito para yung mga dumi hindi po umiikot sa motor natin, naiiwan sa tubig, binabanlawan natin siya. So yan, mabilisan lang yan kasi nabanlawan na rin natin, pasadaan lang natin itong sponge natin. Tips lang din natin, magmula sa taas yung pagkukuskus natin papunta sa baba. Kasi yung ilalim yung medyo marumi para sa taas. So pagkakuskus natin sa taas, unti-unti bumababa tayo hanggang mapunta tayo dito. So ito hindi ko na sinasali, iba yung panlinis ko dyan. Dito sa tambutso, sa gulong, yung brush yung panlinis natin. Pero dito sa fairing, sa taas, hanggang dito, side skirt, hanggang dito sa likod, yung medyo makinis pa. Ito yung pangkuskus natin. Ayan, syempre pati itong airbox, damay na natin hanggang dito sa likod niya. Ayan, dito crankcase natin, ayan o, linis. Ito tarhager, sama na natin, hinuhuli ko na lang siya. Ayan, pasadaan na lang natin to. Kung lagi naman natin nilinis yung motor natin, kahit di na natin super paka-detalye, kung minsan konti lang naman yung dumi dyan na naiipit, naiipon eh. So ayan, pati itong cover, sama na natin to, yung tambutso. So dito sa mags, itong brush yung ginagamit ko malaki. So ito yung ginagamit natin kasi yung mga nasiksik na yan, mahirap kunin ng sponge. Ayan, kailangan mong diinan yung sulok na yan bago mo siya matanggal, yung mga kanto-kanto na yan. So dito sa brush, madali ko siya natatanggal. Halimbawa na lang yan, marumi, di ba? Ayan, ganyan lang oh. Lalo na napakalaki ng brush natin. Dali lang, tanggal agad oh. Ayan oh, dumi. Oh. Pati mga kanto-kanto, tanggal niya na. So reliable sa akin yung ganito, mabilisan lang. Tapos ito rin yung pinanlilinis ko sa shock kasi kung basahan yan, di ba, hirap na hirap tayo. So dito sa brush, madali na lang sa akin oh. Naabot niya yung sulok, pati loob. Dito, sabay na natin. So ito, reliable, abot niya. Yung plastic kasi, may nabibili yung plastic, yung pang motor wash talaga. Kaso hindi niya naabot, di kaya ng plastic na brush to. Etong conventional brush, madali niyang naabot. Ayan, tapos dito sa harap, ayan oh, paigutan lang natin, wala na agad oh. Kita natin yung dumi dito kasi pearl white eh. Ayan, pero tanggal agad oh. Oh, diba? Ayan, kung minsan kasi nahawakan ko ng may grasa yung kamay ko. Tapos ayan, may mga duming natitira dyan, kumakapit sa mags. Ayan, pati ito, sinasabay ko no. Mabilisan na lang yan. Kung maliit na brush yung gamit nyo, sisiksikin nyo pa lahat. Pero ito, ayan no, mabilisan lang, parang nagpipintura lang tayo, diba? Ito sa araro, ayan, wag natin kakalimutan. Dumihin din to eh. Ayan, so pagkatapos niya, nasabunan na natin lahat. Banlaw na agad. Ayan no, spray-sprayan na lang natin. Tanggalin natin yung mga sabon-sabon
para sumama yung mga dumi, mga alikabok dyan. So okay din na sabog yung pang-spray nyo or yung hose nyo para mabilisan lang din at saka hindi ma-pressure yung mga fairings nyo kasi yung kung pressure water ang gagamitin nyo tapos malakas siya, masisira to, pwedeng mabakbak yung mga emblem katulad nyan. Kaya mas okay sabog lang kapag nagbabanlaw. So next step, dahil basa binalawan natin, punasan naman natin. So mas okay, best microfiber para hindi masugatan yung fairings natin. Kung wala naman, malambot na basahan. So kahit basa yung basahan nyo, pigain nyo lang ng todo para tumuyo yan. Kasi pag pinunas nyo dyan, for sure, mababasa ulit yan. Bali na lang kung marami kayong microfiber na tuyo na ipangpupunas dyan. Sa pagtuyo, same concept lang din. Unahin natin yung taas kasi yung ilalim baka may alikabok pang natira kahit konti at maipunas natin ulit dito sa fairings natin, masugatan. Kaya mas okay, taas hanggang baba din to. Pag medyo basa na yung pangtuyo natin na pamunas, pinipiga ko na lang. Ayan, ang dami niya nakuha. Ayan, para pag pinunas natin ulit, makukuha niya yung mga basa-basa. Tapos na po natin siya napatuyo, natanggal yung mga basa-basa po niya. Ayan, kung makikita nyo, medyo makinis na. Ayan, wala pong watermarks na naiwan o mga tubig-tubig. So next ko pong ginagawa bilang last is pupunasan po natin ng wax yung mga part ng motor natin na black part. Dito kasi kay Scarlett natin, kung malaman nyo, nakarap na siya. Hindi po reliable na i-wax yung mga wrap na ganito. Nagiging malagkit po siya. So yung winawax ko na lang po yung mga black part ng fairings katulad nito. Ayan, dito. Kasi yung iba nag-fade na. Tapos pag ina-applyan natin ito, natatanggal siya. Umaabot ng mga 1 week bago bumalik yung mga puti-puti niya na yan. Pero soon bibilhan natin siya ng mga parts na yan para nang sa gayon bago siya tignan. Pero pansamantagal muna, ganito yung hacks na ginagawa ko para matanggal yan. At sa susunod na motor wash, kahit tugasan po natin siya, hindi po agad matatanggal yan. Kumbaga waterproof po siya yan, kung makikita nyo. Natanggal yung part na puti-puti. Ayan o. Ayan. Kumbaga, nagiging matingkad ulit yung kulay niya. Nagiging mukha siyang bago. Ayan. Hindi naman siya kapitin ng alikabok. Kaya naman reliable gamitin to. So marami na rin gumagamit nito eh. Tsaka nakailang order na ako nito. Pero matipid siya. Ilang patak lang. Pag kumalat na sa sponge mo, kakalat na siya. Matagal na siya dito. Tapos makukuskus mo na yung maraming parts. Yung mga puti-puti, nagiging bago. Nagiging shiny siya, parang napapolish. By the way, unahan ko na kayo, not sponsored po ito ha. Baka akala nyo tumatanggap tayo ng sponsorship. Yung sinashare ko po dito sa channel natin is yung mga personal use po natin at kung ano lang po yung mga ginagamit natin. Ayun o, grabe, nagmukhang bago. So yung shiny effect na yan, tatagal yan guys, guaranteed. Hindi agad yan matatanggal. So ito mga 1 week na after kong last in-applyan ito. So sa isang week siguro nakakatatlong motor wash din ako at hindi naman siya agad natatanggal. Ayan, pati sa mga shiny part na black, ayan, katulad nito. Ayan, kaya naman kung black yung inyong mga motor, si George Cosinon, yung Click 125 na itim, ayan, sulit na sulit ko yung armor wax. Napupunasan ko lahat ng parts kasi lahat ng fairings niya itim. So kumikintab lahat ng madaanan ng pampakintab natin. Ayan, pati dito kung makikita nyo, parang fade na, di ba? Pag na-play natin yan, ayan, nagmukha shiny. So tumitingkad yung kulay niya at nawawala yung mga fade niya, no? Di ba, galing? So
So yan, pati sa tambucho, minsan nilalagyan ko nito. Ayan, nagkukupas na siya ng konti. Pero hindi naman yung kupas na kupas, bagong repaint naman yan. Pero pag nilagyan natin ito, ayan, mas tumitingkad. Mas nagmumukhang bago siya. O diba? Diba? Bago, itim na siya. So yan, okay na siya. Napunasan na po natin siya ng wax natin. Bigyan ko lang kayo na malupitang montage. So yun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know, motor wash ng ating mga mot-mot. Bye bye.